Opportunity, Lord God. Ikaw ay aming purihin, Lord God. Isa boses namin ang aming pagmamahal sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for the grace, love, and mercy that you always embrace us every morning, Lord God. You are a faithful God. Thank you, Father. Thank you, Lord, that you have given us life once more. Many did not wake up this morning, Lord God. But you have given us one more day, Lord. One more day. One more day to sing our love songs to you, to hear your voice, Lord. And to hear your message, Lord God. To each one of us. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God. Thank you, Father. We just ask, Lord God, for your mighty presence in the midst of us today. And as I preach your word, Lord God, hindi lang po anointing ng iyong salita, Lord God, ang aking panganalangin, Lord God. But I pray, Father, also for you to anoint the ears and the eyes, Lord God, of those who are here, so that they may hear, Lord God, your voice clearly, Lord God. And they may see, Father, through their eyes, what the word is, what you have been doing in their life, Lord God. Marami pong salamat, Lord God, for this is the day that you have made, Lord God. This is the day, Lord God, where prisoners, Lord God, will be set free, Lord God, in Jesus. Those who are feeling hopeless, Lord God, will find hope once again. There will be encouragement, Lord God, today. And once again, Lord God, you will teach us, Lord God. You will teach us to live like Jesus lived. Father, we thank you, Lord. May your name be magnified in the midst of us today. As we ask the Holy Spirit to continue to move, Lord God, and seek those who are willing, Lord God, to hear. Thank you, Father. Thank you for your holy angels who's protecting us right now. And I present myself to you, Lord God, as your servant. Use me, Lord, as your instrument, Father. Thank you, Father. We give you back all the glory, honor, and praise. Hide me behind the cross, Lord. In Jesus' name. As we all say, we love you, Father. In Jesus' name, amen. Turn to your seatmate. Sabi mo sa seatmate mo, I love you with the love of Jesus. I love you with the love of Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po pa? Diretso na, basta. Diretso na. Praise God. Pakilala mo na ikaw, pastor ng ACC sa Okay. Mapagpalang umaga po sa kanilang lahat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka. Buhay ka pa. Amen. so, alam niyo po, every morning, kailangan po tayo po ay, kapag the moment that we open our eyes, kapain natin ang ating sarili, buhay pa ako, salamat Panginoon. Amen. And every day is a blessing. Ako nga po pala, I'd like to introduce myself. I'm Pastor Willie Ricafrente. Ako po ang nagpapastor sa ACCI International. We started in Abu Dhabi in the United Arab Emirates. And now we also have a church in Dubai and a church in Sharjah. And then one of the 10 nations that God has entrusted upon ACCI, Kenya, has been opened. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. And sooner we'll be opening also ACCI in India. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Yung sabi mo nga sa katabi mo, buhay ka dahil may purpose si Lord sa'yo. Amen. You might not know it today. Probably, hindi mo naiisip na ikaw ay dadali ng Panginoon. Hindi ka pagkakatiwalaan ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kaya kang pagkatiwalaan ng Panginoon. Amen. He can bring you to nations. He can bring you to nations. Sino po dito ang nais dumating ng ating Panginoon? Dumating si Lord ngayon. Ngayon, sino gusto? Dumating si Lord ngayon. Ako lang. Sino po ang gusto? Gusto niyo pa makapag-asawa muna, no? Bago dumating si Lord, ano? The Bible says, no, Jesus Christ said himself, if my gospel is preached to all the nations, and then I will come. Amen? Praise God. So, dun po, alam po ibig sabihin ng
pagdating ng Panginoon Hesukristo, sabi mo sa katabi mo, hindi na uuuri ng ating katawang lupa. Amen? Hindi, no? Yung mga beauty natin ay mariretain. No? Hindi ka na aagnas. No? Tayo ay aakyat sa langit. Amen po ba? Hindi na kailangan ng passport, visa. Aakyat tayo sa langit. Praise the Lord. Today, we're going to preach to you about worship. Every Friday, as Christians, we call every Friday. Nasanay ka sa Friday po kasi sa amin as a family. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Ayan. And as a child of God, you belong to a family. Amen? At ang ACC ang ating pamilya. And then, every Sunday we come and we call this worship service. Hindi po ba? We call this worship service. Ngunit ano po talaga ba ang ibig sabihin ng worship service? Ano po ba ang worship service? Sa Abu Dhabi po, isa po ang katuruan ang binigay sa amin ng Panginoon. Pag with love, nirebuke niya po kami doon sa Abu Dhabi, sa UAE. Most people come to worship service because they carry with them their burdens. Most people, they come to worship service. Why? Because they have prayer requests. Some people come to worship service. Why? Kasi nagkasala siya. Some people come to worship service because as Christians, it is our duty to attend worship service. Magsimba, hindi po ba? Alam niyo po, isa pong napakagandang pagtuturo ang binigay po sa amin ng Panginoon. We come to worship service because, number one, to thank God. In everything, you thank God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kinalasan ka man ng boyfriend mo. Ay, sabi mo sa katabi mo, yung boyfriend mo, nagka-boyfriend din. No? Nag-split man kayo. O kaya, yung sa nililigawan mo, nasa friend zone ka pa lang. Diba? You know, all things will work together because we believe kahit na anong hirap ang dinadanas mo ngayon, anumang sufferings ang dinadaanan mo ngayon, sabi mo sa katabi mo, daanan mo lang. Huwag mong tambayan. Amen po ba? Tama? So, Romans 8:28 says, all things will work together for the good of those who love God, whom He has called for a purpose. Amen? Lahat po ng pinagdadaanan nyo ay training ng Panginoon para sa inyo. Sa verse 29, nakalagay po doon, pinili ka. I believe this with all of my heart, na kapag ikaw ay may pinagdadaan ng napakabigat, ibig sabihin, merong ipagkakatiwala sa iyo ang Panginoon na tunay na mabigat. Amen? And that is a privilege and an honor. Tama po ba? Amen. So we come to church to thank God in everything. Okay? Nawalan ka ng trabaho, yes, Lord, thank you. Bakit ka mo? Ay bibigay sa iyo mas maganda. Tama? Amen? Praise the Lord. So in everything, thank Him. May sakit ka, yes, Lord, thank you, Lord, for my sickness. Why? Sapagkat dahil dito, ipapakita mo sa akin na ikaw ay aking tagapagpagaling. Amen? Amen. Number 2, we come to worship the Lord. We come here together as a family to sing our love songs to Him. Amen? No, kapag tayo po yung maawit sa Panginoon, alam nyo, naririnig po niya, natutuwa. Kaya nga lang, huwag ka lang awit ng awit dahil ang pang-awit mo galing sa puso. Amen? 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 Sabi mo sa katabi mo, are you here? Okay, kasi meron, they are here but they're not here, no? Okay. Pag umaawit po tayo sa Panginoon, dapat po galing, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. No, ano unang kanta natin kanina? Ano yung kanta natin kanina? For all you've done? My Savior, yun ba yan? No? Kanta ka ng kanta. My Savior, Redeemer. Pero nasa isip mo, ako anong oras ba ako kakain mamaya? Lift up me from... Ano kayo ulam ko mamaya? Ganun, no? Ano ba itong katabi ko? Hindi marunong sumayaw. Wala sa tono. Kapag tayo kumakanta at tumaawit, galing sa puso. Amen? Galing sa puso. At pangatlo, yun po yung makinig ng salita ng Diyos.
Kung gusto mo lumago ang iyong pananampalataya, consequently, faith comes from hearing the Word of God. And the word comes from the very words of Jesus Christ. Amen? And this is now the time where we are going to hear the message of God. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka na. Okay. Umayos na ha? Alright. Nakafocus ka na ba dito? Nakafocus ka na. Okay. Huwag mong isipin yung labahin mo ha? Okay. Praise the Lord. Why do we need to worship God? Why do we need to worship God? Bakit kailangan natin mag-worship sa Panginoon? In one of the 10 commandments, we were taught to worship God alone. Exodus chapter 20, verse 34. My first slide, please. Can we read them together? You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above or on the earth, beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Ang ibig sabihin ng jealous God in a positive way. Hindi po yung jealous na, katulad nung na-receive mo lang, merong nakita yung asawa mo, merong text na, how are you? Nag-jealous ka na. Jealous meaning he demands loyalty. Amen? Meaning he demands loyalty. God wants to tell us, listen here, God wants to tell us that all blessing comes from Him. All blessing comes from Him. And not only from anybody else, including our own strength, in our own doing. Lahat ng pagpapala ay galing sa Panginoon. And all blessings that comes from heaven, hindi po yan magdadagdag ng problema pa. Amen? Minsan kasi akala natin ang blessing pero nagbibigay ng problema, hindi po galing sa Panginoon yon. What God wants for all of us to understand is this. All blessings comes from Him. This is a command to all the Israelites before. Yung mga Israelita, they were the chosen people of God. And God demands loyalty from them. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay nagpipiesta. Alam niyo po ba yung piesta? Di ba? Sarap-sarap kayo sa piesta dahil maraming pagkain, ano? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng piesta? Naku, jealous na jealous ang Panginoon kapag tayo ay sumasama sa piesta. Alam niyo po ba yon? Kasi po, di ba pag nagpipiesta, katulad ko po sa amin sa Cavite, San Rafael. Ang aming pinagpipiesta, San Rafael. Si San Rafael ay, sabi nila ay santo ng mga mangingisda. Kami po mga Kabitenyo ay mangingisda. Imagine mo po yan, may imahe ng San Rafael, pagkatapos, sinasayaw pa yon, no? Ginaganyan-ganyan pa yon, no? Di ba? Tapos tanong mo, bakit ginaganyan yan? Yug-yug-yug-yug yan. Para masaya rin si San Rafael. Di ba? At anong sinasabi nila, bakit may piyesta? Kasi nagpapasalamat sila kay San Rafael sa magandang huli last year. At nananalangin sila kay San Rafael para maganda ang kanilang susunod na huli the following year. Tanong mo sa katabi mo, tama ba yon? Sabi mo sa katabi mo, tama ba yon? Mali. Di po ba? I am a jealous God. I am a jealous God. Pagkatapos, kain ka pa ng kain. Morcon, lechon, ha? Alam niyo ba yung ginawa doon sa mga baboy na yan? Siya kinatay para ialay. Sabi mo sa katabi mo, tapos na ang alayan. Sabi mo sa katabi mo, tapos na ang alayan. Sapagkat inalay na ng ating Diyos Ama ang kanyang kaisang-isang anak. Amen? Para sa atin, para sa kaliligtas ng ating kaluluwa. Wala nang dapat ialay na buhay ng mga manok, ng mga baboy. Pagkatapos anong mangyayari? Sila ba ay, pagkatapos ng pagkakain nilang gano'n, sila po ba ay napuspos ng Espiritu Santo? Hindi po, napuspos sila ng San Miguel. Hindi po ba? Sabi mo sa katabi mo, tama ba yun? Mali, hindi po ba? So sapagkat my people perish because of lack of knowledge. My people perish because of lack of knowledge. Amen? Naliligaw, nawawala, sapagkat walang kaalaman. Kaya nga po, binigay ng ating Panginoon ang Biblia. Tama po ba?
Okay. Now, this command in Exodus chapter 20, verse 3 to 4 was given to all the Israelites, His chosen people. Now, God demands loyalty from them. Listen, in the book of Acts, the Passion of Christ, done. Nahuli siya, ginulpi siya, pinako siya sa krus, namatay days, nakita siya ng maraming taong buhay. And then after that, He went up to heaven. Amen? Hindi po natapos doon. Sapagkat binigyan niya, nag-train siya ng 12 apostoles. That is the reason why tayo po ngayon ay pinagpala dahil sa obedience ng 12 apostles. Tama po ba yan? Sabi mo sa katabi mo, pasalamat ka kay Pablo. Pasalamat ka kay Pedro. Pero wag mong sambahin. Amen po ba? Si Pedro mismo ang nagsasabi, wag mo akong sambahin. Sambahin mo ang Diyos. Si Apostle John, sa Revelation, sabi niya, sambahin niya yung angel. Sabi niya, wag mo ako sambahin. Servant din ako katulad mo. Now, in the book of Acts, God, through the Apostle Paul, declared that He has extended His to the Gentiles as well through the blood of Christ. Amen? So ngayon po, hindi na po favorite ng Panginoon ang Israelita lamang. Ang paborito niya rin po, sabi niya, kaligtasan ay binibigay din niya sa mga hindi Hudyo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Amen. Pag nakita po kayong word na Gentile o Hentil, ibig sabihin yon, ikaw yon, tayo yon. Amen po? Hindi tayo mga Hudyo. Now, since then, through the life of Jesus Christ, we were given a model into why and how we should worship God. Sa pamamagitan ng buhay ni Jesucristo, binigyan tayo ng modelo buhay. Now let me just expound this on this as I have entitled today's word. Next slide, please. Why do we worship God? Why do we worship God? Our anchor verse for this morning, as we expound on the title, Why do we worship God, comes from John chapter 4, verse 23. Can we all read them together? Yet, a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. John chapter 4, verse 23. Okay. There's a story in the book of Acts that will teach us many issues on worship. No, a story in the book of Acts. The book of Acts is so rich, so rich in teaching about worship. But let me just share with you one of the stories. Acts chapter 6, verse 16 to 34. Can we put that up there, please? It says there, once we were going to the place of prayer. Now, magkakasama po dito and then, sila po ay pupunta sa place of prayer. And then we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune-telling. Let me just stop there. Sabi doon, there's a female slave who had a spirit by which she predicted the future. A spirit by which she predicted the future. Hindi po lahat ng spirito galing sa Panginoon. Hello? Hindi po lahat ng spirito galing sa Panginoon. Pupunta ka sa Quiapo, maraming mga spiritista doon. Tama po ba? Amen. Bigay mo yung kamay mo, gaganunin mo pa. Sige, baka magkamali ng basa. Di ba? Baka may ulam pa dyan, may basa na mali. Tapos, di ba? Tapos makikita mo, meron pang mga tarot cards, no? Tapos pupunta ka pa, may sakit ka, pupunta ka dun sa meron nakataling ganyan, ano? Tapos mga kung ano nung pinaggagawa sa iyo, no? Tapos sasabihin, Espiritu ng Ama. Sino kayong Ama niya? So, dapat po maintindihan natin, hindi lahat ng spirito na seemingly ay pagpapala ay galing sa Diyos. Kasi po itong spirito na ito ay pinagpapala yung master nitong babae. Bakit? Ginagamit siya para manghula. Tama po ba?
Sa isang tao, sa isang mag-asawa, limbawa, meron kang katulong, tapos nakita mo, uy, manghuhula pala to, lagyan ko nga ng kubol, tapos pagkakitaan ko. Doon sa mag-asawang yun ay pagpapala. Amen po ba? Pero ang ginagamit nilang pagpapala ay hindi pagpapala galing sa Diyos. Okay? If there's anything that you all would need to understand is this, not all spirit that brings blessings comes from God. Okay? Not all spirit that brings blessing comes from God. And then, verse 17 says, servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved. She kept this up many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment, the spirit left her. If you are truly a child of God, if you are one with Christ, if the Holy Spirit is in you, malalaman nyo kung ang Espiritu na ito ay galing sa Diyos o hindi. Bakit kaya naanoy si Apostol Pablo? Sinasabi na nga nung babae, sila yun. Ito yun, magsasabi sa inyo ng Word of God. Di ba po, tama po yun, di ba? Parang ini-introduce siya. Tama po ba? Hello, are you with me? Di ba po tama naman yun? Ini-introduce na nga siya, dapat na magpasalamat pa siya. Hindi. Hindi nagpasalamat si Apostol Pablo sapagkat alam ni Apostol Pablo ng Espiritu na yon na hindi galing sa kanyang Diyos, sa kanyang Panginoong buhay. Amen po ba? Alright. And then, he said, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. There's the power in the name of Jesus. There's power in your words bilang anak ng Diyos. We were made in the image and likeness of God. Tandaan po natin yan. When God created the heavens and the earth, ginamit lang niya kanyang boses. Kaya sabi mo sa katabi mo, there's power in your words. Amen. Huwag mong sabihin sa asawa mo, demonyo ka! Ay naku, magiging demonyo nga yung asawa mo. Amen po ba? Be careful what you say. Huwag mong sabihin sa anak mo, bobo ka. Bobo ka. Or, bakit hindi ka maging kapareho ng kapatid mo? You know, just like a short story of my life. You know, ako po noon ay matalino po. Talino po. Pero lagi kapatid sa mga kaibigan niya yan. Yan, anak ko yan. Matalino yan. Kaya nga lang, bobo sa math. Sabi sa akin, bobo sa math. Pero ang grade ko sa math, 84. Ang ibig lang pala niyan sabihin, I give time. It's her way of telling me to give more emphasis and time on studying math. Pero mali yung pagkakasabi niya. Magmula noon po, ako po talaga kapag math nanginginig. There's power. Nirelease sa akin bobo ka sa math Nirelease. Nanginginig po ako talaga pag math. Pero tanongin niyo nga, Pastor. Sabi mo, Pastor, ano ang iyong kurso? Ayan. Graduate po ako ng chemistry. Pero takot ako. Amen. Takot ako. You see, be careful what you say. Amen? Be careful. Alam nyo, kapag ang asawa nyo lasing, huwag mo sabihin, demonyo ka, lasing ka na naman. Sabihin mo sa asawa mo, sa pangalan ni Jesus, huminahong ka. Makita mo kundi bumagsak yun, naghihilig pa. Amen? Lalo na pag ginugulpi ka, naghihisigaw, sa pangalan ni Jesus, kita mo, hihinto yan. I've tried that several times. The name of Jesus Christ is so powerful. Amen? Kaya wag mong basta-basta gagamitin. Wag mong basta-basta gagamitin ang pangalan ni Jesus. And then verse 19, when her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. They brought them before the magistrates and said, these men are Jews and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice. Aba, nagsumbong. Yung pagsusumbong, mali pa kasi wala sila kita. Tama po ba? Nawalan sila ng kita kaya nagsumbong. Pero ang pagsusumbong nila ay iba. Ginamit nila relihiyon. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka sa relihiyon. Amen? Ingat ka sa tradisyon.
Amen po ba? Okay. Mag-ingat po tayo dyan. Ang pumatay po kay Kristo ay hindi po ang mga Romano, hindi po ang mga Hudyo. Ang pumatay po kay Kristo, relihiyon. Upang yung mga taong naghuhusa-husana, no, nung pumupunta si Jesus sa Jerusalem, anong ginawa nila? May palaspas. Yan. Dati nagpapalaspas tayo, di ba po? Tapos pagkatapos ng palaspas, lalagay mo yung palaspas dun sa bintana para walang demonyong papasok. Pero sa totoo lang, yung demonyo nasa loob na. Di ba ba? Yung mga tao, mga palaspas na ganun, no, sila din ang turo. Crucify him, crucify him, crucify him. And then the crowd joined in the attack against Paul and Silas. Tignan niyo po kung ano nangyari kay Paul at Silas. And the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods, ginulpi. And after they had been severely flogged, they were thrown into the prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Ano ba naging problema? Ano ba naging kasalanan ni Apostol Pablo? Alam niyo po, tayong mga anak ng Diyos, minsan po talaga tayo ay sasaktan. Amen po ba? Marami po dito yung mga magulang natin sasabihin, nagpalit ka ng relihiyon. Hindi na kita kilala. Hindi na kita anak. Yung mga kapatid ko po, no, ako po ay naging tumanggap kay Jesucristo, sabi nila, alam mo, Willie, maganda nangyari sa'yo kasi nagbago ka. Pero wag mo kaming idamay dyan, ha? Sabi ng kuya ko, kung ang tinuro sa atin ng nanay natin, tinuro sa atin ni mami, ay yung sumamba. Sapagkat kami po noon ay sarado, kandado, naka-welding pang Katoliko. Marami po sa atin, probably, mga nanay nyo, mga tatay nyo, mga lola nyo, mga lolo nyo, mga Katoliko, at talaga kayo hindi ka na binibigyan ng baon, humingi ka kay God mo. Di ba, mga ganon, di ba? No? Tayo ay pinipersecute. No? Sabi mo sa katabi mo, okay lang ma-persecute. Sabi mo sa katabi mo, okay lang ma-persecute. At least cute. Di ba? So they were persecuted. Alam nyo, ginulpi, wala namang kasalanan. Pinalayas lang yung demonyo. Wala na. Ginulpi siya. Pagkatapos, siya po ay dinala doon sa pinakadulong-dulo ng prison. At alam nyo po ba, ay ibig sabihin ng wooden shackles, wooden stock, yung kanilang paa po ay meron dalawang kahoy ng ganyan. Tapos nakalitaw yung kanilang paa ng ganon. Ngayon, tawag natin doon pedicure. Nakalitaw na gano'n, no? Hindi sila makagalaw. But alam niyo, pwede sigurong sabihin, magreklamo sila Paul and Silas, di ba? Amen po ba? Lord, ano naman to, Lord? Pinadala mo kami dito, tapos gugulpihin kami, tapos ganito pa. Ano mangyayari sa amin? Baka mamamatay na kami, ganon, di ba? Right? Siguro nag-uusap yung dalawa. Ano ba? Totoo ba itong ginagawa natin? Nagreklamo, sabi mo sa katabi mo, huwag kang magreklamo. Sapagkat kung ikaw ay anak ng Diyos, a God, our God, whatever you're going through, He will never leave you. He will never forsake you. Amen po ba? Praise the Lord. Ano pong nangyari nun? Now, about midnight, alam niyo ginawa ni Apostol Pablo at saka ni Apostol Silas? Hindi po sila nagreklamo. At about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. He drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." Wow! Instead na magreklamo, nag-worship. Amen? Nag-worship, nag-pray, kumanta. Alam mo, siguro alam nila yung mga prayer songs, yung mga, sa ulo nila yung kanilang mga worship songs. Di ba? Siguro kinakanta ni Paul, where there seems to be no way. Amen? He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, my guide. Kasi si Silas kumakanta, second voice, hold me closely to His side, His side. Di ba? Tapos, nag-pray sila. Anong nangyari? Dumagungdong. Nabuksan yung pintuan. Amen? At saka, alam niyo ba kung nangyayari? Habang kumakanta sila at nagpe-pray, nakikinig yung ibang mga prisyonero.
Amen? Nakikinig yung mga prisyonero. Mga anak, alam niyo po ba kung sinasabi niyo kayo ay born again, sinasabi niyo kayo nagtatrust kay God, amen? Maraming mata ang nasa inyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bibig mo pa lang, makaka-born again na. Amen? Boses mo pa lang, makaka-born again na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mukha mo pa lang, makaka-save na. Amen. Di ba? Mukha pa lang natin, makaka-save na. No? Yung responses natin, makaka-save na. Imagine, may nakikinig. Siguro sabi ng mga tao na nandun doon, ano ba itong mga to? Ano pa yung mga sugat nila? Tapos, ako nga, hindi ako naka-stock, no? Naka-wooden stock. Tapos, kanta ng kanta. Siguro nagtataka sila. Ano kaya itong mga baliw? Kayo? O kaya may mga tao na nagdala sa inyo sa problema. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magalit. Kasi bahala si Lord sa kanya. Amen po ba? Praise the Lord. Ang gawin mo, isumbong mo kay Lord. Lord, pero ang isusumbong mo, huwag naman, Lord, kunin mo na siya. Huwag naman ganon. Kasi, hindi naman, Lord, touch their heart, Lord. Ganon, di ba? Mas maganda yun kasi Lord, kunin mo na siya, di ba? Tapos, let the Lord fight your battle. Amen? Marami po mga testimonies dyan. Sino po dito let me just see, sino po dito yung ikaw ay inapi? Pagkatapos, dahil ikaw ay inapi, instead na ikaw ay magreklamo, ikaw ay tumawag sa Panginoon. Amen? Ako lang pala. Ang dalawa lang kami. Sabi mo sa katabi mo, subukan mo. Ha? Subukan mo yon. Kapag ikaw ay inaapi, kapag ikaw ay may problema, kumanta ka, umawit ka. Amen? Because every word that comes out of our lips, especially if it comes from our heart, it goes to heaven. And you pray it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen? There's power in music. Alam niyo po ba yon? Hello? Alam niyo po, nung ako po ay mabait na tao talaga. Nung ako ay kolehiyo, ako po ay leader ng isang, hindi naman fraternity, pero samahan ng mga kabitenyo. Alam niyo mga kabitenyo, malalaki kami, no? Akala namin matatapang kami, di ba? Meron kami mga anting-anting. Pero pag ako po ay napakabait, ako po ay napakamatulungin, gentleman po ako. Ang dami ko pong minahal na babae. Kasi gentleman nga. Alam niyo po, hindi ako pala away before. Hindi ako pala away. Kaya nga lang, kapag ako'y nakakapakinig nung rock, grabe. Alam niyo, ang dami kong plaka niyan. Nag-iiba po ang itsura ko. Sa totoo lang po, nagiging wild. Nagiging wild po ako. Sa totoo lang po, nag-iiba yung takbo ng utak ko. Gusto ko manggulpe. There is power in your word. Sino po dito yung iniwanan ng asawa, ng girlfriend o ng boyfriend niya. Tapos nakapakinig kayo ng kanta. Where did I go wrong? Ha? Iyak-iyak ka pa. Di ba may power yung word, yung kanta. Tama po ba? Tama. Dito mo, yung mga rap-rap ngayon, yung mga rap-rap, no? Rap-rapan, mga negro, di ba? Anong ginagawa nila? Mga baril-baril, di ba? Murder, drugs, sex, ganyan, di ba? Kaya mga forma nila ganun no? Yung hanggang dito yung na? Di ba? Tapos may mga baril, gagan. Di ba? There's power in music. There's power in music. Instead na kantahin mo yung sana'y noon ka pa. Yung kaya yung sana dalawa ang puso ko. Di ba? Kantahin mo yung tunay na makakapag-lift up sa'yo. Amen po ba? Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Subukan mo po yan. Kung hindi, mamaya-maya mong ngumingiti ka na. May pagpapala sa pag-awit sa Panginoon. Amen po ba? Yun po ang ginawa ni Paul and Silas. Umawit. At anong nangyari? Gumalaw ang Diyos.
Gumalaw ang Diyos. At hindi lang sila umawit na nalangin. Naniwala sila sa kanilang inaawit. Naniwala sila sa kanilang panalangin. Damay ka pa. Alam mo ba ang mga nadamay doon? Mga nadamay doon, mga prisoner. Amen? At isang napakahalaga ang nadamay doon, yung buhay ng gwardya. Tingnan po natin. The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs," next slide na yan, no? "What must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and told the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them out and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. Alam mo, kung ako siguro si Paul and Silas, sasabihin ko, Lord, okay lang Lord kung ako'y nagulpe. Kung ako ay nakulong. Dahil sa nangyaring yun sa akin, may isang kaluluwa ang lumapit sa iyo. Amen po ba? Tandaan po natin ang storya ni Paul at saka ni Silas. Maraming nakatingin po sa atin. Amen? Marami po ang nakatingin sa atin. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka namang magdrama. You know? Yung pag may nakatingin sa akin, ako, hawak ko yung Bible mo, laki-laki pa. Oh. The moment na pumasok ka sa bahay mo, bagsak ng Bible. Hoy! Ano ba? Gandito na ako. Ano ba kakainin dito? Naman eh. Diba? Sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo ka. Amen. Hindi dapat sa labas. Mga pariseo sa labas lang. Arte lang ng arte. No? Dapat manggagaling sa loob. Amen po ba? Sapagkat sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos, ng Panginoon ang puso mo. Ano po ang dapat nating mato sa Book of Acts, sa gawa? Napakarami po nating matututunan. I just would like to share with you several lessons that I personally would have learned. No? Para matutunan po natin. Sulat natin, kunan natin ng picture, and then review it again. Now, why do we worship God? We worship because, number one, it is our way of life. Amen? It is our way of life. Worship is a live. Hindi ka lang nagwo-worship pag Sunday. Sabi nga, no, hindi ka nagwo-worship kapag kumakanta tayo. Worship time na, no? Lift your hands up! Yeah, hallelujah! Kakanta ka na, no? Chan, chan, chan. Nagagaling. Palakpakan nga naman natin yung praise and worship team natin. Oh, excellent, ah. Excellent. Praise the Lord. So, hindi lang po yun. Kailangan, worship comes the moment you step out of this worship center. Amen po ba? Worship comes the moment you step out of this worship hall. 1 John chapter 2 verse 5-6. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Lifestyle po yan. Amen po ba? Christianity is a lifestyle. Being born again is a lifestyle. Worship is a lifestyle. At para meron po tayong modelo, ang modelo po natin ay si Jesucristo. Sabi mo sa katabi mo, si Jesucristo ay nagmamahal. Okay? Si Jesucristo ay may pasensya. Si Jesucristo ay may kagalakan. Siya ay nagtitiwala. Sa mga mag-aasawa, mahalaga po ang tiwala. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kung may asawa yan, magtiwala ka sa asawa mo. Amen. Magtiwala ka sa asawa mo. Sabi mo sa katabi mo, wag kang tingin-tingin, pati password ng PFB, tsaka lahat, alam na alam mo. No? Sabi mo sa katabi mo, tiwala. Napakahalaga. May tiwala ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So napakahalaga po. Ang modelo po natin ay si Jesucristo. Si Jesucristo ay matiisin. Si Jesucristo ay nabuhay para sa atin. Ang buhay po natin ay para sa atin. Amen po ba? Hindi naman kailangan pakukuin ka pa. Hindi ka naman ipapako na. Amen po ba? Hindi naman ipapako. Yun lang may matandang nagkukross na ganyan. Di buminto ka naman. Tulungan mo. Amen po ba? Yun, kung anong gagawin ni Jesus. What would Jesus do in your
okay in these issues, no? May pinagdadaanan ka. Una mong tanungin, huwag mong tanungin yung kaibigan mo. Dahil yung kaibigan mo, lalo na kapag hindi Kristiyano, ano-ano ituturo sa'yo. Pag may issues ka, may pinagdadaanan ka, daanan mo kasama ang Diyos. Amen po ba? Tanong mo, Lord, ano kayang gagawin mo? Lord, paano ba ako magre-respond dito? Worship is our way of life. Amen? Huwag ka nga lang po babala. Huwag ka lang po biglang tumawag sa iyo yung boss mo. O bukas huwag ka nang umattend, pumasok kasi fired ka na. Kasi nagbabawas tayo ng tao, isa ka sa babawasin. No, narinig mo 'yon. Tapos andun ka sa ilalim ng sa may overpass. Bigla kang this is the day that the Lord has. Huwag naman pong ganon. Baka hulihin ka ng MMDA. Di ba? Sa puso mo, mag-pray ka. Lord, God will make a way where there seems to be no way. Amen? Amen. Praise the Lord. It is a way of life. Worship starts the moment you step out of the worship center. Next, letter O. This is, we worship because obedience to prove our love for Jesus. This is how we worship God. We obey Him. Amen po ba? This is how we worship God. We obey Him. John chapter 14, verse 23, sabi niya ganon. Jesus replied, "My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching." Ano ibig sabihin po? Wag po kayong manalig sa inyong own understanding of what is right and wrong. Manalig po kayo sa salita ng Diyos. And every time you read the Bible, you look there, what you need to look first. Ano ba ang command ni God sa akin ngayon? Amen? Amen. Ang tandaan nyo po, sabi niya, if you seek my command and obey them, seek my teachings and obey them, live them. Amen? Isa buhay yan. I and the Father will live in you. In the previous verses, even the Holy Spirit is living in you. Amen? Ito po, napakalaga pong pangako ito. That is the reason why greater is He who is in us than He who is in the world. Sino pa yung nasa bubuhay sa atin? Father, Son, and the Holy Spirit. Amen? We are the temple of our God. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka na manigarilyo. Hindi naninigarilyo si God. Amen po ba? Huwag ka nang uminom ng alak, huwag ka nang maglasing. Magpatukhang ka na. Ano yan? Preserve. Kalimitan po, andiyan dyan nga si Jesus Christ. No? Andiyan dyan si Jesus Christ sa buhay mo. Pagkatapos, marami pong ito nangyayari sa Abu Dhabi, sa Middle East. Andyan. Kaya nga lang, Lord, andito ka sa puso mo. Nakakita ng gwapo. Arabo. Nga lang. Tapos, marami po ako, nalulungkot po ako niyan. Ipagpapalit si Kristo dun sa gwapong Muslim. Anong mangyari? Inevict mo ngayon si Jesus Christ. Iba na ngayon ang pinapasok mo sa puso mo. Amen? Sabi mo sa kitabi mo, ingat nga ha, ingat. Doon sa mga singles, no? May inihanda ang Panginoon sa inyo. Hindi kayo dapat maghanap. Amen? Hindi po kayo dapat magse-selfie ng gano'n na nakalabas ang dila. O kung ano-anong nakalabas. Tandaan nyo po, Facebook yan, face. Hindi naka-shorts na kung ano-anong forma ang ginagawa. Para mapansin. Alam mo, makakapansin sa'yo? Hindi pagmamahal ang bibigay, ang matukukuha mo dyan. Ang makakapansin sa'yo, mga manyak. Amen po ba? So mag-ingat po tayo. Mag-ingat. Obedience. No? Obedience. Mga singles, hide yourself deep in the heart of God. So that person whom God has prepared for you will seek the heart of God, and then there they will find you. Amen? Kapag merong inihanda sa'yo, harangan man ng sibat yan yun. Siya yun. Amen po ba? Di ba, Dexter,
pastor? Di ba? Di ba, ano, pastor? Harangan man ang sibat yan. Siya na yun. Ayusin mo lang ang sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo lang yung sarili mo. Darating din yan. Si Sarah nga, 90 years old, nanganak pa eh. Next. Why do we worship God? We worship God out of our fear for Him. Reverent fear for God. No? Reverent fear for God. Bakit? God is the only fear of a true born-again Christian. Yan po ang isang kinatatakutan ng isang tunay na mananampalataya, born again. Yung ma-offend mo si God. Paano ba ma-offend si God? Kapag pinili mo si Taning kesa sa Kanya. Amen po ba? Right? Haring Solomon, wisest king of all. He experienced everything to obey God, to rebel against God. And in the last chapter, in the last verses in Ecclesiastes, he says, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Okay? Wala pong maitatago sa Panginoon. Amen? Lahat po ng sikreto, kahit akala nyo walang nakakita, kita ka ni God. Sabi mo sa katabi mo, nakikita ka ni God. Amen? So, reverent fear for God. Hindi yung fear na natatakot ka dahil pag nagkasala ka, tatanggalin ng blessing. Alam niyo po ba, hello? Tingnan niyo po ako. No, hindi yung natatakot ka, no, natatakot kay God. Bakit ka mo? Kasi baka mamaya tanggalin yung blessing eh. Tandaan niyo po, kapag kayo sumuway sa Panginoon, pwede rin kayong bigyan ng blessing. Hindi nga lang galing kay God. Hello? Pwede ka rin bigyan ng blessing, hindi nga lang galing kay God. Alam niyo po yung reverent fear for God. Ano po yun? Yung tipong gusto mo palaging proud sa'yo si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, proud ba sa'yo si Lord? Dapat, dapat proud si Lord sa iyo. Sa lahat ng sasabihin mo, sa lahat ng website, ng site na pupuntahan mo. No, naka-website ka, naka-internet ka, ito na. Pag binuksan ko ba ito, proud kaya si Lord sa akin? Amen. Letter S ng worship. For God's cause. We cannot serve God unless we die to our own selves. Amen po ba? Hindi ibig sabihin magbigti ka. Ibig sabihin you die to your own self. Dying to self is the best way to live for God. Ano yung dying to self? It's no longer what I think I need. It's what God gives us. Amen? It's living a life knowing that God knows what's best for me. Amen? Tawag doon, contentment. Romans 12:1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sacrificial life for God's cause. Dying to self is the best way to live for God. Amen? Hello? Yung priority nyo po nababago. No? Dying to self. Tandaan nyo po, there are three weapons of the enemy na gagamitin niya para agawin tayo. Number 1, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Amen? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Lahat tayo meron yan. Amen? And we need to die to those things. We need to die to lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Our life should be through the eyes of God, through the works of Jesus Christ, and for the glory and honor of God. Amen? Praise the Lord. Letter H of worship. Hatred to Satan and the sin that separates us from God. This is worship. This is worship that separates us from God. James 4 verse 7 to 8. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. We always have a choice. Obey God or Satan.
Sabi mo sa katabi mo, alam mo na yun di ba? Amen? Especially if you're born-again Christian, the Holy Spirit will always be there to remind you, to convict you, to teach you, to mentor you, to encourage you, to empower you to obey God. Hatred to Satan and the sin that separates us from God. Wala na po akong kinatatakutan sa mundo. Dalawa lang po ang kinatatakutan ko. Number one is to offend God. Amen? And to offend God is to sin against Him. Yan lang po ang aking kinatatakutan. I don't fear anything in this life anymore. Ako po ay 58 years old na, kahit mukhang 57. Alam nyo, darating kayo dun sa buhay Kristiyano nyo na wala na po kayong kinatatakutan maging kamatayan because you know that you have lived a life worshiping God. Amen? Letter I of worship, intentional living for God's glory. Ano ibig sabihin ng God's glory? Ibig po ng God's glory, kasama na rin po yan, binibigay natin ng credit kay God. Amen po ba? But God's glory means the presence of God. The presence of God. Halata ba ang Panginoon ay nasa sa inyo? Amen? The presence of God. Marami pong mga Christian na hindi halata na Christian. Amen? Christian, pero hindi halata ang Christian. Sabi mo sa katabi mo, halata ka bang Christian? Intentional living for God. Everything that you do, everything that you say, every reaction, that you make, dapat po makita si Kristo sa inyong buhay. Amen. Sabi mo nga, tanong mo nga kay Pastor, Pastor, ikaw ba nagkakasala pa? Yeah. Alam mo, problema ng when God says, be holy, napakahirap ko kaya maging holy. Tama po ba yon? Hello? Mahirap ata maging holy. Pero sinabi ng Panginoon, maging holy tayo No? It is a command. Alam nyo pa kasi, sinira po ni Taning ang ibig sabihin ng holy. Nakaw. Sabi ni Taning sa'yo, holy ka ha? Nakaw. Mahirap maging holy. Dapat kay pa ako sa krus. No? Mahirap maging holy. Alam mo, dapat hindi ka magiging holy kasi utak mo pa lang huling-huli ka na. You know what holiness is? Holiness is not perfection. Hello? Hindi po kailangan perpekto ka. Holiness is our desire to always be right with God. Amen? Nagkamali ka. Kumpisal agad. Repent. Wag repeat. Repent. Talikuran ka agad. Amen? Yung hindi pa ulit-ulit ang kasalanan. Because if you do that, God has given us assignments every day. We are His workmanship and we are entrusted with an assignment. Amen? Kapag tayo po ay namuhay with holiness, and then God shall entrust to you His work. And finally, letter P. Priority is God's priority. That is worship. Is God's priority. That is the changing of your heart, and renewing of your mind. To discover God's will for our lives is to have the mind of Christ. That is worship. Giving God priority. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. These are several of the things, the reason why we worship. Why do we worship? Amen? Because worship is our way of life. It is a lifestyle as born-again Christians. To worship Him is to obey Him. No matter how hurtful, no matter how difficult it is. Obedience to prove our love for Jesus.
We worship Him because of our reverent fear for God. We do not want to offend Him. Amen. Living a sacrificial life for God's cause is worship. Hating Satan is worship. To live for God's glory. For people to see that Jesus Christ is living in us. That's intentional living is worship. And our priority is God's priority. That is worship. Amen? Praise the Lord. And I'd like to close with this. Next slide, please. Worship is not just about singing songs to God. It's about living a life that is pleasing to God. It's about living the life. It's about being of every worship song. Amen? It's living the lyrics of every worship song. Worship is showing people around us how to live like Jesus lived. That is worship. Worship is trusting God, whatever our circumstance is. Worship is trusting God, whatever our circumstance is. Worship is to bring souls at the foot of the cross. That's the ultimate. That's the ultimate reason why we worship. To bring souls at the foot of the cross. Amen. People need the Lord. You have found Him. You are blessed. But there are still many around us who needs God, who needs Jesus Christ, who needs the Word of God. Break the spirit of religion in your hearts. Break the spirit of tradition in your hearts. Break free from this bondage. Do not just be a worshiper of God who is saved, safe, and seated. God has a purpose why He gives you life every day. So that He may use you. So that Jesus Christ can be displayed in your life. Every day, we see people. Amen. Every day, people are being part of our lives. Men and women, our neighbors, our loved ones, our classmates, people in the bus stop whom we often see, mga kasama natin sa bus. You see, what do we do kapag nakikita mo sila palagi? You smile at them, right? Hello? You smile at them. But why do you smile at them? It has to have a purpose. It has to have a purpose. God will bring to your heart souls to reach out. Sabihin mo sa katabi mo, may assignment ka. I love what my daughter shared to me. Sabi doon, what if a dead man could speak? What if a dead man could speak? What if yung neighbor mo who died, what if he could speak? Probably he will tell you, if a dead person can speak, probably he will tell you, kilala mo pala si Jesus, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya ka pala ngiti ng ngiti dahil ang buhay mo ay nakikristo. Alam mo naman, kailangan ko rin si Kristo, bakit hindi mo siya sinabi sa akin? Punta ka ng punta, kapatid, sa worship service. Pagdating sa bahay, sasabihin sa iyo ng nanay mo, church na naman! Tapos ano ang gagawin mo? Sisimangot ka? Magdadabog ka? Ngitian mo ang nanay mo. Sabihin mo sa kanya, Jesus loves you, Nay. Kahit na anong persecution yan. Mga kaibigan mo, andito na si Praise the Lord, andito na si Praise the Lord. Sabihin mo sa kanila, alam mo, mahal din kayo ni Jesus. Yesterday, I was encouraged by my daughter to have, Pa,
Magpamasahe ka naman, paspas pa. Paspa ka naman. And then, sabi ko, sige nga, magpaspa nga ako. And then, nung minamasahe na ako, naalala ko yung mga ginagawa ko noon. Noon ako yung nagpapamasahe. Alam nyo, si Satan will always, inject in your mind yung lumipas. Sabi mo sa katabi mo, yung lumipas, pass na. And I was just, pero sandali lang yun. And then, kasi may itsura po yung nagmamasahe sa akin, babae po, nagmamasahe sa akin. But later on, I started to share about Jesus. Alam mo, kapag ikaw po inatetempt, start to share Jesus. Kung ikaw may asawa, lalaking may asawa, katapos may nakilala ka, lalapit-lapit sa'yo maganda, hindi mo naman asawa. Alam mong gawin mo? Share Jesus. Amen? Amen? Sapagkat when you share Jesus, sasawayin mo yung demonyo na nasa katawan nun. And what I did was to share Jesus. Ano po bang victory? Ano po bang church yun? Sabi ko, maganda yung victory, maganda doon, maganda mga tinuturo nila, ganyan, ganyan. Alam niyo po ba, yung anak ko, nag-a-attend doon 14 years old. Alam mo, ang laking binago nga anak ko eh. Tapos panay naman ng invite niya sa akin. Hindi naman ako, sabi ko, oo. Pero hindi naman ako sumusunod. Hindi naman ako uma-attend. Kasi Katoliko po ako. Pero alam mo, dahil po sa sinabi nyo, bukas po a-attend ako. Bukas po a-attend ako. And there was this smile in his face. At alam mo, sinabi ko sa kanya, mangiyak-ngiyak nga, sabi niya doon, sigurado, luluha yon. Sapagkat ipinapanalangin ka niya. Amen? That is worship. That is worship. When you share Jesus Christ to people who will be a part of your life daily. Amen? Wag naman po sana mangyari na kapag tinignan mo yung bangkay, sabihin mo sana na-share ko si Jesus sa iyo. The best time to share Jesus is today. Amen po ba? The best time to share Jesus is today. No? Sa umpisa, hindi ka kailangan magsalita. Dapat makita si Kristo sa buhay mo. At kapag nakapagsalita ka, tatanggapin na niya si Kristo. Amen? Amen? Praise the Lord. Ang ating bansa ay nangangailangan ng mga mananampalataya, tunay na mananampalataya. Pinili ang ating bansa to be a lighthouse in all of the world. Kilala na po tayo ng buong bansa. Dati hindi po kilala ang Philippines, ang kilala Manila. Panginoon po may gawa niyan. At makikita po natin ngayon, napakarami na po ang sumasamba sa ating Panginoon. Worship the Lord. If my people, sabi ng Panginoon, would kneel down, confess their sins, I will heal their land. We need to learn how to truly worship our living God. Amen. If you're here today, you would like to say, Lord, I would like to live a life of worship. Sana po makita ng iba na ako'y anak mo. Sana po makita ng iba na ako'y anak mo. Kung ito po ang inyong panalangin, kung ang panalangin nyo ay, Holy Spirit, hindi ko po kaya mag-isa. Kailangan kita. And if you're here today and you want to say, Lord God, I want to offer my life to you as a living sacrifice. We can pray that now today. Our God is here. Our God will listen to our prayers. The Holy Spirit will empower you to be the person that God wanted you to be. If you're here today and you want us to pray that prayer for you, you just lift up your right hand.
Lord Jesus, I want to be a living sacrifice. Gusto ko, Panginoon, gamitin mo po ako. Can you all close your eyes, please? All close your eyes. If you're here today and you wanna say, Lord Jesus, hindi lang ako naniniwala sa'yo. I surrender my life to you. Just lift up your right hand. Let me pray for you. Yes, yes. Thank you. Yun na po ang inyong kamay. If you're here today at nahihirapan po kayo, close your eyes. If you're here today at nahihirapan po kayo, na sumunod sa Panginoon, ipapanalangin ko for the Holy Spirit to empower you. Meron po kayong mga kahinaan na hindi nyo po maiwasan. Taas nyo po ang inyong kamay. Ipapanalangin ko po kayo. Yes, yes, Lord God. Yes, Lord. Nakita po kayo ng Panginoon. Ibaba nyo na po, Panginoon. And if you're here today at nais mong maging anak ng Diyos, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lamang sa pagiging miyembro ng isang church o ng denominasyon. Pagiging anak ng Diyos ay yung sasambitin mo with your lips, Jesus, naniniwala ako sa iyo, I surrender my life to you. Giging anak ka ng Diyos, ngayon na, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon na. Taas mo ang iyong kanang kamay. Yes, Lord God. Thank you, Father. Can we all stand up? Nakita po kayo ng Diyos at kami po'y mananalangin para sa inyo. Yes, Lord God. Just close your eyes. You will be speaking to God. Panginoon, marami pong salamat, Lord. At Lord, nakita mo po ang mga lalaki at babae, Panginoon, na nagtaas ng kanilang mga kamay. Alam mo ang kanilang mga panalangin, Lord God, ang mga adhikain sa buhay. Ang dalahin ko, Lord God, gumalaw ka po sa kanilang buhay ngayon. Dalahin ko ang Holy Spirit, Panginoon, ang mag-convict sa kanila, Lord God, to empower them, Lord God, to encourage them. Marami pong salamat, Panginoon. And I pray, Father God, to those who wants to receive you, Lord Jesus. Ang sabi po ng Biblia, if you confess with your lips that Jesus is Lord, ikaw'y maliligtas. Hindi lamang ikaw, sampu ng iyong pamilya. Panalangin ito, Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Ako po'y nangungumpisal sa iyo. Ako po'y makasalanan. Kailangan ko po ng tagapagligtas. Kinikilala kita, Jesucristo, na tanging anak ng Diyos na nanggaling sa langit, bumaba sa lupa. Ibinigay mo ang iyong buhay para sa ikaliligtas na aking kaluluwa. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Espiritu Santo, binibigyan kita ng laya. Tulungan mo ako na makilala ko si Kristo ng lubusan. Marami pong salamat. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. And I pray, Father God, for the Holy Spirit, Lord God, to continue, Lord, to move in the life, Lord, of men and women who are here right now. Open their spiritual eyes, Lord God. Teach them, Lord God, empower, use them, Lord, use their lips, Lord God, their mouth, Lord God, to speak about you to people who will be a part of their lives every day. Thank you, Lord, for teaching us true meaning of worship. In Jesus' name we pray. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.